Salamat kani aka nagagiya kanamo sa among pagsimba kanimo nga ikaw gayud masimba namo diha sa espiritu ug kamatuoran ug kami magkinabuhi isip nga gibag-o na nimo nga mga katawhan. Imo usab kaming gibanhaw diha sa kabag-uhan gikan sa among daan nga pagkatao. Salamat kaayo Ginoo. Sa ngalan samahan sa anak o sa balan ng Espiritu. Amen o Amen. Palihog manglingkod ang tanan. Call to confession. On this Resurrection Sunday, we gather in the joy of Christ's victory over sin and death. The tomb is empty. A new life has dawned. Yet, even in the light of Easter morning, we are reminded of our deep need of God's mercy and forgiveness. Though Christ is risen, we often live as though the resurrection has no power, holding unto fear, shame, pride, and doubt. So let us come before the Redeemed One, not to hide our sin, but to lay it down at the foot of the cross and before the empty tomb, trusting in the mercy that is stronger than the grave. Let us now confess our sins together. The words of assurance is taken from the book of 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10, which says, "Once you were not a people, but now you are God's people. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. You are God's own people in order that you may proclaim the mighty acts of Him who called you out of darkness into His marvelous light." Praise be God for the salvation of our soul, for our reconnection with Him through the death of our Lord Jesus Christ. Amen. Nini nga punto, manindog kitang tanan alang sa atong paghimamatay, pagkumustahay, o pag-declare o panalangin sa matakusan. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate.
Praise God. Praise God. So mga igsoon, dili lang nining adlaw nga nag-celebrate ta sa pagkabanhaw sa Dios, but tanang adlaw. Ug usab kita nabanhaw diha sa bag-o nga tao, bag-o nga kinabuhi nga gibag-o pinagi sa gahom sa pagkabanhaw sa atong manluluwas Ginoong Kristo. So padayon ta alang sa atong mga announcements. Again and again, good morning to everyone. And praise our Lord Jesus, the risen Jesus Christ, our Savior, our Lord, our King over this church, our Savior, our Lord and King in this church. Amen. So padayon kita sa atong, oh Jesus, I'm just overwhelmed with joy. Sa atong mga announcements, padayon ang atong regular nga mga Bible studies sa UCM and CWA kada Sabado, 6:30 sa buntag. Everyone is welcome ana nga Bible study kada Sabado, alas 6 sa buntag dinhi sa Church Sanctuary. Ang atong mga Bible studies nga every last Friday of the month sa Barangay Obrero. Padayon usab ka na. Ang atong mga Sunday schools sa mga bata, sa mga batanon, padayon usab. O ang atong simba usab, ang atong midweek prayer meeting kada Martes alas 5:30. And we are excited to listen to our speakers every Tuesday kay magsugod kita karong Tuesday nga atong graduates sa Newman Bible Academy mo'y magdala sa mensahe sa Diyos during anong prayer meeting. And also, there is power in prayer. Together we can pray dinhi kada Martes alas 5:30. Gidasig usab ang katawhan sa Diyos sa pag-apil anang midweek prayer meeting. Naigahom sinihiusan nato na pagdala sa mga pag-ampo dito sa atong gamhanan nga Diyos ug siya magatubag kanato diha sa ayang maayong kabubuton sa atong mga kinabuhi. Ug uban pa nga mga announcement nato today, we celebrate Resurrection Sunday and we also celebrate and thank the Lord sa mga graduates nato. Ato silang i-recognize karon ang nang-graduate sa elementary, sa high school, sa college, and even those nag-masteral o mga nag-doctorate. Kung nagkamo, nag-graduate, apil kamo after nini nga announcement sa pag-anhi sa talawala aron kamo ma-recognize o magpasalamat sa Ginoo sa inyong nahuptan nga degrees, inyong nahuptan nga mga kurso o padayon nga pag-eskwela, magpanlangin ang Ginoo nato. Og usab, malipayon kita kaayo kay kagahapon salamat sa pamilya sa mga Geisler nga nagkabagamit sa ilang nindot nga pool. Kay nagbunyag kita sa 16 confirmants, 5 adults, and 11 mga batanon. Og ato usab silang i-present karon sa atong during sa simba before sa atong last hymn. Napa ba? Ikaw na. Ang atong bisita, labas na nan malipayon usab ta karon kay naay dakong pamilya nga niya nakig-uban sa atong malipayon nga pagsimba. Atong palihog patindugon ang pamilya ni retired Colonel Raul Becero, Lenny Becero and family. Gikan kani sila sa Tagum. O ang pamilya usab ni Mr. and Mrs. Anselmo
and Lilibeth Guarte. Mga igsoon ni sila sa atong igsoon Mon Becero and Rene Becero dinhi sa atong simbahan. A very warm Christian welcome to all of you, Becero family and Guarte family. We look forward to another fellowship with you dinhi sa Butuan City UCP Evangelical Church. Welcome. Welcome. Salamat sa Ginoo sa pamilya diha sa Dios nga mao ang iyang simbahan. Dugang mga pahibalo atong tawagon si Pastor Mero. Adunay atong buluhaton nga atong pagahimuon dili lamang sa atong public worship kundi bisan sa atong mga family devotion o personal devotion. Kay karong Pitsa 24 adunay promulgation sa kaso nga yatubang sa atong upat ka mga national leaders o 8 ka mga obispo. Akong gi-research unsa ning promulgation. Ang promulgation di ay mao ang pag-pronounce sa verdict sa usa ka criminal case, no? Ang civil case lain siya og termino sa pag-pronounce. Kini siya promulgation sa kaso nga pasaka dito sa branch 49 Mandaluyong MTCC Mandaluyong Trial Court. So atong iampo, atong yung ihangyo sa Ginoo nga fair ang maong decision o promulgation sa maong kaso nga magapadayon hangtod sugod karong adlaw hangtod pagka 24. Pagka 26 adunay dakong rally nga pagahimuon, hopefully daghang mga churches makatambo, mga evangelical churches sa atong simbahan sa Crossroad Congregational Church Davao City aron sa pag consolidate sa atong mga magtutuo nga atong ibalik, atong i-reclaim, i-revive, restore, i-rebuild ang atong heritage of faith of local church autonomy. So atong bantayan, atong imatuod ang atong pagka-vigilance, atong pagtuo kay kung dili mahimo tang mapasagaron mamanigingon ni Ruben Canoy ang atong demokrasya mapukan. So kinahanglan magbidan tayon ta aron ang atong kagawasan o atong panaghiusa malig-on. Dalaygon ang Dios. Amen. Dugang sa atong recognition sa graduates, ang bag-ong nag-graduate 19 graduates sa Newman Bible Academy. Apel ka mo sa recognition. Okay. So gihangyo ang tanan graduates pag anhi din sa taliwala. Graduates Bible Academy. Human ka o human?
eternal. We pray today for our graduates here who successfully hardened their area of academic discipline. We give thanks for their achievements. We give praise for their wisdom and understanding, and we ask you to guide them to hear the sound of genuine in themselves, that they may continue to excel in leadership, scholarship, and service, that they may come alive to live a life of fulfillment and joy, and that they may prosper and flourish in their vocations. We pray for the parents, families, and friends for our graduates. We give thanks for their accomplishment, their being a good accompaniment to this point. We give praise to their perseverance and dedication, and we ask you to empower them in a new manner of nurture and guidance, that they may find ongoing joy and satisfaction in the accomplishments of their graduates, that our graduates may continue to find nourishment in the traditions and values of their roots, and that they together might enter into a new manner of relationship in mutuality and partnership. We pray for the faculty, staff, and administrators who have guided this class of graduates 2025 throughout their years of study. We give thanks for their leadership, scholarship, teaching, and service. We give praise for their graceful presence and compassionate shepherding. We ask you to empower them to persevere in the ongoing work of forming, informing, and transforming students at their school and campuses, that they may find ongoing fulfillment in teaching and guiding as sources of inspiration for their scholarship, that their striving for wisdom and understanding may bear fruit in compassionate service to this community and the world, and the future classes of graduates may attain to similar and greater heights of achievement as those who graduate this school year 2025. We pray for the greater community of students, faculty, staff, and alumni. We give praise for the great cloud of witnesses who provided and provide vision for universities and campuses and community of learning, virtue, and piety. And we ask you to inspire our hearts and minds to pursue and attend to even greater scholarship and insight, that the ordering of our society and its affairs may be improved, that justice and mercy might prevail, and that your glory may be known upon the earth. In all of this, we fulfill your command, O God, and offer you praise and glory this day. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Congratulations, graduates. You may now turn to your seats. Padayon kita nga malipayon naman agsimba pinagi sa atong pastoral prayer.
atong ipahiluna ang atong mga kasing-kasing o huna-huna alang sa atong pag-ampo alang sa katilingban. Mag-ampo ta. Dalaygon ikaw o among Dios nga nagapadayon sa pag-amuma, paghigugma ug pag-atiman kanamo. Dalaygon ikaw na ining kabuntagon, din ikaw nagadasig kanamo sama sa unang mga tinun-an, mga kababayin-an ug mga kalalakin-an nga misayo sa buntag aron sa pagsusi sa lugkanan sa among Ginoong Jesucristo ug ilang hikaplagan nga nabasiyo kini ug ilang na matud-an nga Ginoo na banhaw. O God, give us eyes to see the beauty of the earth, our home, and to behold your majesty in every living thing. And may we see in lazy leaves and every budding flower the hand that rolls the universe with gentleness and power. And may this Easter grandeur that spring lavishly imparts awaken faded flowers of faith lying dormant in our hearts and give us ears to hear. Dear God, the springtime songs of birds with messages more meaningful than man's often empty words, telling harried human beings who are lost in dark despair. Be like us and do not worry, for God has you in His care. We rejoice with our brothers and sisters in their successes and development, especially with their birthday celebration today and of this week and days ahead. Give us all a healthy and happy life to celebrate with our loved ones, families, and community. We lift up to your throne of mercy our brothers and sisters in pain of illnesses like Ma'am Ruth Pia Calo, Rosemary Ilyar, Edgar Sandibar, Rebocano John Mungado, John Rivero, Binho Rivero, Mon Bisiro, Lucita Cansancio, Evangeline Rances, Rolando Totong Bisiro, Rachel Jed Bertoldo, J. Paronda, and his child, and maybe the rest of us whom we failed to name, and even for us whom have illnesses we don't even know and recognize. Be with the traveling relatives and friends and immediate family members coming from different places and abroad, and even for those going on vacation, businesses, seminars, and other important itineraries. We pray for our children, relatives, and friends who are taking board examinations, that they may obtain the desired results, that their equipping will be harnessed for use in the communities and family benefits. Our church-mandated organizations, church or institution, be released from the clutches of the evil forces that manipulated our missionary properties to engage in business activities. We pray for our brothers and sisters who are campaigning for electoral positions in their daily handshakings. Give them the needed strength and gracefulness that their good intentions be captured by the electorates. We pray for our children and teachers that they will have a fruitful summer away from routine of school life. We pray for the coming perjury promulgation of the case of the people of the Philippines versus 4 national leaders and 8 bishops.
this coming week at the sala of the MTCC in Mandaluyong City, that your justice will run like clear water to roll down freely. We pray for a peaceful and healthy community all over the world. We pray for everything, O God, and yes, we know you answered prayer, even those prayers who are only in our hearts and mind. In the name of Jesus Christ our Lord, Amen. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my heart. I'm so glad you came to save me. You live from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. What he did to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Gihangyo ang tanan sa pagpanindog, sa pagtahod sa balaang pulong sa atong Diyos. Reading from the Gospel of John, chapter 20, verses 1 to 18. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went on to the tomb and saw that the stone door that had been removed from the entrance. So she came running back to Simon Peter and the group and the other disciples, and she said that Jesus, and she told Peter and John, the disciple that Jesus loved, saying, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have taken him." So Peter and the other disciples started to go to the tomb. Both Peter and John, the beloved, were running, but the other disciples were able to run after them and arrive the tomb ahead. They went into the tomb inside and looked in at the strips of linen lying on the floor and on the bed where he had lain. Then Simon Peter came along behind them and went into the tomb, and he saw the strips of linen lying there on the floor, as well as the cloth that had been wrapped around his head, around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciples who had reached the tomb had also come in and looked inside. They saw and believed that Jesus was not in the tomb. They still did not understand the scripture that said that Jesus had to rise from the dead. Then the disciples went back to where they were staying. Now Mary stood alone outside the tomb, crying. As she wept,
she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated there, stating where Jesus' body had been laid. One at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" And Mary said, "They had taken the Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not recognize Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have taken his body away, please tell me where you put him, and I want to get to him in order to put ointment on him." And Jesus came nearer and said, "Mary." She turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means "my teacher." Here ends the reading of the word. Please be seated.
Lift up your hearts, rejoice, and sing, Christ is risen. In the early church, when we celebrate Easter Sunday, Resurrection Sunday, we greet each other not Merry Christmas, but Christ is risen. And then you reply, Christ is risen indeed. That's how the Christians greeted one another on Easter Sunday. Christ is risen. Christ is risen indeed. Yes. Again, Christ is risen indeed. Christ is risen. Christ is risen indeed. Yes. Yes. When you say indeed, nakasiguro gid ka nga si Jesus na banhaw, no? Christ is risen. Mura magdili convincing ang inyong indeed. Indeed, Christ is risen. Christ is risen indeed. Indeed. Dato pa He is malipayon, risen. malipayon kita kay we are called the resurrection people or the people of Easter. Kita nga mga nagtuo nga si Jesus na banhaw, we are called the resurrection people, the people of Easter, no? So we are Easter people. We are, the other name for us Christians is we are people of Easter. Amen. Why? Because Jesus the Lord said, I am the resurrection and the life. I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, yet shall he rise. He will rise. You will be risen as I am risen. And he who lives and believes in me will never die. No? Christ is risen. Christ is risen lagi. Okay. Murag ingon ana ba? So, muna ang atong greeting. Mga igsoon, from the beginning, ang nagsulti gyud ni ana ang mga nituo kang Hesus nga nabanhaw. Primero wala sila makasabot dito sa atong gibasa lang karon nga text sa John 20. Wala sila kasabot nga mabanhaw pa si Hesus. Naibalo siya nga namatay siya, gilubonggod. Pero wala sila kay balo nga mabanhaw siya. And Jesus had to explain to his people again and again nga iyang gitudlo kini sa ila, pero denial man gyud ang mga disciples, dili lagi na pwede, ayaw lagi kamatay. Wala sila katuo nga si Jesus mabanhaw, karon nabanhaw man. O sa atong story din sa John 20, ang bida dinhi babae. Siyempre bida, dili man bido, bida. Ang bida si Mary Magdalene. Kay sayo pas buntag, nag-inusara siya, niadto siya sa lubnganan o dala niya ang perfume o kanang mga pahumot o kanang tambal aron dili mabaho ang lawas. Ingon ana niya kamahal si Jesus. Nag-inusara siya niadto dito sa lubnganan. Apan pag-abot niya dito, ang tabon sa lubnganan kay diha man sa ang ilang cave ba, ang ilang butanganan, muraman og langob na ay gibutang nga dako nga bato nga dili pwede niya kaya
dili kaya sa usa ka tawo nga paligid aron makasulod, no? Bugat kaayo na. So pagtan-aw niya nga, uy, natangtang naman ang tabon sa lubnganan. Nilingi siya dito sulod. Wala na diha ang lawas. No, nidagan siya kang ako lang ning gidramatize ka kay basig wala pud mo kasabot. Iyang gidagan dayon dito sila San Pedro, giingnan sila dito sa ilang gipuy-an. Wala na diha ang lawas. Gitangtang na nila ang lawas niya. Ha? Niingon na yung mga disipulo. Ha? O ba? So, nidagan po sila paingon sa lubnganan. O niun nagdagan si Pedro o si John nga John the Beloved. Pero, tigulang na siguro sila, na-absent sila sa ubang disipulo, nakauna ang ubang disipulo dito. O nakita sa mga disipulo pag-abot, wala na diha ang lawas. So, napangangana lang sila. Ha? Asa naman? Asa naman? Ngayon na sila, no? Dayon ni abot si San Pedro, gitanaw niya, gilingi niya, ang katong gitali sa naong ni Jesus, sa ulo ni Jesus nga kuan kanang strips of cloth, no, panapton tuan sa salog, ang iyang gihigdaan nga bed naa na dito na folded na pilo na ang katong tabon sa iyang lawas dito sa uluhan sa iyang gihigdaan, no? So, nang hawa ang mga disipulo nga nakanganga, unya si Mary nilingkod dito og naghilak siya. Og nakakita siya dito sa sulod og duha ka anghel nga nagsulod og puti. Parehas niini mga anghel ni sila nga nagsulod og puti. Nakit-an ni Maria ang mga anghel og nangutana sila, unsa imong gipangita? Who are you looking for? Ingon na, akong gipangita ang Ginoo, ang akong Lord. Pero wala naman dinhi. Ingon niya. Unya, niduol si Jesus. Niduol si Jesus. Ambot asa gikan si Jesus, wa man dito sa entrance. Dinhi man, asa man siya niagi. Wala, mitakay, balo, asa siya niagi. Niduol siya, ug niingon siya, Mary. Mary. Lingi siya. Kanya, naingon si Jesus, who are you looking for? Kinsa ba imong gipangita? Naingon pa si Mary, Sir, wala pa siya kaila. Sir, gikuha nila ang lawas sa akong Ginoo. Naingon siya, otro, Mary. Pagtanaw lingi niya kay nga ilhan naman niya si Jesus. Rabboni, ingat niya. Sa ato pa, Sir, Maestro, ang rabay manggod, teacher na siya. Rabboni nga ni, palangga nga rabay nga teacher. Rabboni. O mauna ang unang disipulo nga babae nga nakakita kang Jesus. Dagan na po siya o di balitaan na po niya sila San Pedro nga nabanhaw si Jesus, no? So later on, nag-uban na po ang mga 11 ka disipulo, gawas ni Tomas og ilang nakitaan si Tomas sa laing balay og giingnan si Tomas. Si Tomas usa ni ka disipulo nga the doubting Thomas bitaw. Kanang gaduda. Giingnan nila nakit-an na namo si Jesus. Naagihapon ni nga story sunod sa John 20 nga the first day of the week nga nisulod ang mga disipulo sa langob. Ug didto ningon si Tomas, "Sa nakita ninyo si Jesus?" Di ko motoo. Si Tomas ningon, "Kung makita nako ang samad sa iyang kamot o ang samad diri sa iyang kiliran, nan mutuo ako." So ilang giingon na kang Jesus dito na
niadto si Jesus kaniya, no? O giingnan si Tomas, niya tan-awa ang akong kamot ug ang akong kiliran. Unsay gibuhat ni Tomas? Niluhod siya. Ningon, "My God, my Lord and my God." Ginoo o akong Dios. Ginoo o akong Dios. So pila na ang nakakita? Daghan-daghan na ang disipulo nakakita kang Jesus. Si Maria nakakita na. Unya si Jesus, espiritu na siya, makaagi siya bisag asa dapit. O naay naglakaw nga mga disipulo paingon sa Emmaus. Kini Lucas 24 na ni nga account sa Gospel of Luke chapter 24 nga naglakaw kining duha ka disipulo. Ang usa si Clopas. Kailan ba mo ni Clopas? Si Clopas mao ni ang bana ni atong usa ka Maria nga didto sa tiilan ni Jesus. Si Mary nga inahan ni Jesus tuad dito sa tiilan ni Jesus sa cross. Dito sa cross na naglingkod si Maria nga ang inahan ni Jesus. Si Mary Magdalene tuwa sa tapad ni Mary nga inahan ni Jesus o si Mary nga asawa ni Clopas. Mao ni si Clopas ang naglakaw uban sa iyang kauban wala mailhi nga usa ka disipulo pod. Kay by this time mga 70 ka buok na ang mga disipulo kana bang natigom nga mga tawo nga nituo kang Hesus. Wala pa kakita sa iyang pag nabanhaw, no? Nabanhaw siya, wala pa kakita. So naglakaw sila og ni tapad si Jesus kanila tulo na sila naglakaw paingon sa Emmaus. Og nangutana si Jesus, asa man mo gikan? Niingon tong duha, gikan mi sa Jerusalem. Unsa may balita sa Jerusalem? Niingon ni Jesus, wala day ka kahibalo, asa man ka gikan? Nga wala ka kahibalo say nahitabo sa Jerusalem, bag-ulan. Ingon dayon ni Jesus nga, unsa man sultihin ko? Ilang gikuha si igipatay si Jesus gilubong o mo nang mag-ampo mi mo adto misbalay mag-ampo mi didto. Layo man ang among adtuan, mura og 7 miles siguro mga 2 to 3 kilometers na gikan sa Jerusalem paingon sa Jericho. Ningon sila, uban lang namo kay Juan kang magistorya ta didto. O ni uban si Jesus. Hangtod naabtan niya ang mga disipulo pagyon nga daghan didto sa balay sa Emmaus. Okay, kinsa may tuad didto? Ang mga disipulo nga 11 o ang uban pa nga magtutuo nga sakop sa 70 group of 70 tuad didto. O misulod siya, wala sila kamatikod nga nasulod na. Nakasulod na si Jesus. Wala mo sulod sa pertahan. No? Gisiranan na nila na unya nakasulod man siya. Nya. Dito na nakita nila si Jesus, wala sila kaila. Di ba? Wala sila kaila. O nagampo sila o nikuha si Jesus og pan. O dito niya gipikas-pikas ang pan ingon, mao kini ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Katubang Lord Supper, sa wala pa siya malansag sa cross. Nagpakita naman siya gipikas-pikas niya o mauni ang kupa sa bangkong kasabutan nga giulaan sa akong dugo. Pagsulti ni Jesus ni Ana, nanindog ang mga disipulo na kaila. Uy, si Jesus man eh. Namatay naman eh. Anong ni Aman? No? So, nakita nila ang nabanhaw nga Jesus. Amen? Amen. Christ is risen. Okay, so mauna siya nga kaning mga disipulo nakita na ni Tomas, nakaingon si Tomas, my Lord and my God. Ang uban pa nga disipulo, ang uban pa nga magtotoo sila Clopas, nakakita na. O kadaghan pa si Jesus nagpakita diya sa Bible, sa New Testament, kadaghan siya nagpakita. Sa lain-lain nga tao nga naglakaw, wala lang isulti kanusa. Pero si San Pablo sa 1 Corinthians 15 nag-ingon gyud siya nga si Jesus na banhaw.
O nakit-an kini sa 500 katawo. Ang uban sa ila buhi pa hangtod karon sa iyang panahon nga pagsulat sa iyang sulat sa Episo, no? Dito sa Corinthians, sulat niya sa Corinthians, buhi pa ang uban nga mga tao. Ingon niya, buhi pa ang uban tao nga nakakita. One of the 500 nga nakakita kang Jesus, no? So, mauna sila ang una nga evangelists. Ang evangelist nga ni mo sangyaw nga dunay resurrection, nga si Jesus namatay na banhaw, siya ang anak sa Dios nga nagpakamatay aron duna kitay kinabuhing dayon. Mao na siya ang mensahe ni Jesus, no? So ang mga disipulo human nga na banhaw si Jesus o ni kayab paingon sa langit 40 days later, nag-organize sila og mauna ang ilang pundok-pundok nga nagbalita si Jesus namatay, siya na banhaw, siya mo balik pag-usab. Mauna ang balita nila, tuo na mo kang Jesus, apil na mo sa amo. So ni kanat gud na siya gikan sa Judea paingon dito sa Turkey na karon, Greece na karon, Rome na karon, kanang mga dapit diha, Sicily, Italy, ni kanat kaayo ang balita tungod ni ana. Ngani ang Rome nga, ang emperador sa Rome nga maoy gitawag sa mga Italian, Roman Italians nga Son of God, ang emperor, si Emperor Constantine nituo kang Jesus. Nituo siya kang Jesus nga nabanhaw. Tungod kayang iyang nanay nahimong person of Easter, resurrected person kining si nanay ni Emperor Constantine. Dili man mamakak ang nanay, no? Ingon si Emperor Constantine, dili man mamakak ang akong nanay. Mutuo gud ko sa iya. Nabanhaw si Jesus. So gikan ni adto ang Roman Empire niingon 100 years later niingon si Emperor Theodosius nga ang mga citizens sa Roman Empire, the Holy Roman Empire, ang mga citizens ni nga empire, kinahanglan mo tuo kang Jesus. Diha nagsugod ang Roman Catholicism. Diha nagsugod ang nagproclaim of resurrection. Karong adlaw ato pong ginaproclaim. Mao gihapon ang buluhaton nato. Kay walay paglaom ang tao kung walay kaluwasan o walay resurrection, eternal life. Okay? Christ is risen. Christ is risen lagi. Okay, thank you very much. Please proclaim that to your families, your friends, and communities. God bless you all. As we reflect on the gift of the empty tomb, we are reminded that generosity is at the very heart of God's nature. Because He gave everything for us, we now have the opportunity to give joyfully and faithfully in return. This offering is not just a transaction, it's a response to resurrection, a response to hope, a response to the transforming power of the gospel. So today, let's give with resurrection joy in our hearts. Let's sow into God's kingdom, believing that He will take our gifts and multiply them to bring life and light to others. Let us bring our tithes and offerings to God. Excuse me.
Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's risen. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,
Heavenly Father, we thank you for your endless mercies and blessings that enrich us every day. You are the source of all goodness, and today we gratefully bring your tithes and offerings. Lord, accept the gifts as a sign of your faith and trust in you. We pray that those funds to spread your kingdom on earth, to support those in need, to strengthen the church and testify to your love and grace. God, bless every heart that gives joyfully and sincerely. Multiply this offering so that it may bear evident fruit for the glory of your holy name, wisdom and faithfulness in managing that you have entrusted to us. Help us always remember that we are merely steward of your blessings. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Manglingkod na kita kay dinhing higayon atong ipresentar ang atong mga bag-o nga miyembro niini nga iglesia sa Dios. Atong tawgon ang bag-o na bunyagan o ang uban na konfirmahan kagahapon aron atong aprobahan ang ilang pagka-regular member sa iglesia. Kung tawagon si Renz Fernandez, muduol din niya mo luhod, no? Diri anam-anam. Ang ilang mga ginikanan o nabay ilang igsuon mo tindog sa ilang tungod. Si Erico Estrada, si Sammy Baklay, si Samantha Baklay, si Elijah Kagulangan, si Samuel Baklay, si Princess Villadolid, Edson Baladad, Roldan Mero da Second, Bianca Montalban, Jared Maximus Mero, si Susanita Baklay, Helen Solita, Josepina Malasarte, Francisco John Cañete, o Ike Leoniro Igpalina. Ang atong Board of Elders maghatag sa Bible o sa Statement of Faith na ilang hiusahan sa pagbasa. Unya human sa hiniusa nila nga pagbasa sa Statement of Faith, one of the confirmants mohatag sa hamubo nga testimony, no, sa iyang experience sa pag confirm sa iyang bautismo.
Okay, so sabayan niyo ako sa pagbasa ha. Pamahayag sa pagtuo. Basa mo, sunod mo sa ako. Pamahayag sa pagtuo. Nagatuo kita diha sa usa ka Dios magbubuhat. Manunubos og magsasangkap. Ug diha kaniya ang kabuhatan. Nakakaplag sa kahusay, katuyuan, kahulugan ug katumanan. Nga diha ni Hesukristo nga gipanganak ni Maria. Siya nahimong tao ug nag-ingon nga Ginoo nga nagmando sa kinabuhi ug kasaysayan. Nga diha sa balaang espiritu ania siya sa kalibutan. Nagasangkap og nagatultol sa mga magtutuo. Sa pagsabot ug sa pagkinabuhi sa ilang pagtuo diha ni Hesukristo. Nagatuo kita nga ang katawhan gibuhat sa dagway sa Dios. O gitakda nga magkinabuhi nga kauban sa Dios sa ilang isig katawo ug sa tibuok kabuhatan. Tungod sa ilang pagkamasupilon, nahulog sa pagpakasala. Apan tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo giluwas sila diha ni Hesukristo. Nga gisaligan ang mga tao sa pag-atiman sa kabuhatan sa Dios o gitawag pag-apil. Sa pagtukod og usa ka makahuluganon og makiangayon nga katilingban. Nagatuo kita sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo. Ang hiniusang katilingban ni adtong gipagsiguli na ngadto sa Dios. Pinaagi ni Hesukristo o gipiyalan sa iyang buluhaton. Nagatuo kita sa balaang kasulatan nga matinud-anon og dinasig nga saksi. Sa pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon. Diha ni Hesukristo og diha sa kasaysayan. Sa iyang katawhan alang sa paglamdag, pagtultol, pagbadlong o pagmatuto sa iyang katawhan sa ilang pagsaksi. Nagatuo kita nga naglihok ang Diyos sa paghimo sa matag tao, nga bag-ong binuhat diha ni Kristo ug sa tibuok kalibutan nga maingon nga iyang gingharian. Nga ang gingharian sa Dios anaa. Diin gipakig-ambit ang pagtuo diha ni Hesukristo. Diin giayo ang mga masakiton. Diin gipakaon ang gigutom. Diin gihatagan og kahayag ang mga gibuhatahan. Diin ang kagawasan gihatag ngadto sa binihag og tinaog-daog. Diin ang gugma, kaangayan og ang kalinaw magmadaugon. Nagatuo kita nga ang pagkabanhaw ni Hesukristo nakabuntog na sa gahom kamatayon ug naghatag kaasiguruhan sa kinabuhi bisan human sa kamatayon.
ug nagapaabot kita sa pagbalik niya diha sa iyang kahingpitan o himaya aron himuon niyang bak-o ang tanang butang ug tigumo niya ang tanang nagmatinud-anon ngadto sa iyang gingharian. Ini nga punto, ako haniyon ang mga confirmants atong mga igsoon o nga nakonfirmahan o nabautismohan maatubang sa kongregasyon. Ang ilang mga ginikanan maatubang hapon nila, atubang kay hindi man silang i-bless niya. Sige, ya, ragyapon mo sa atubang. O, ang kinira mo atubang sila. Sa bautismo o konfirmasyon sa bautismo nga inyong na sinati pinagi sa inyong mga ginikanan ni atong gagmay pa kamo karon nahiusa kamo sa lawas ni Kristo nga mao ang iglesia. Karon nagakalipay kami sa inyong padayong paglawig sa pagtuo diin magadala kaninyo niini nga takna og dapit ni atong gisaulog ang inyong presensya dinhi niini nga panimalay sa pagtuo. Adunay pangutana, magasaad ba kamo sa pagsalmot diha sa kinabuhi og misyon niining panimalay sa katawhan sa Dios nga magaambit sa kanunay diha sa pagsimba sa Dios ug magatampo diha sa buluhaton niining lokal nga iglesia sa iyang pag-alagad ngadto sa katilingban ug sa kalibutan. Ang mga kandidato motubag, ang mga nagkumpirmahan motubag, magasaad ako uban sa panabang sa Dios. Magasaad ako uban sa panabang sa Dios. Alang ngadto sa katilingban nga magadawat kanila, ato silang dawaton pinaagi sa atong pagpalakpak. Unya maminaw ta sa mubo nga testimonyo sa usa sa atong gikonfirmahan. Maing buntag, no? Easter people, resurrection people. Kay tama talaga yung pag-declare ni Pastor Noel Villalba kanina na God indeed is risen. Jesus Christ is risen. Lagi. Oh, maupod na, no? Oh, lagi sense of humor si Pastor, but there is truth in what he is declaring this morning. Words are not enough to express that overwhelming joy that I had yesterday. Grabe, karon gani, uy, kanindot ba yun sa experience, no? Being a part of this confirmant session, participation, no, niagi po mig mga learning sessions, dili lalim. No, niagi mi for how many learning sessions with Pastor Mero nga religiously taught us on the history of UCCP, teachings, sacraments, no, ang importansya sa confirmation o baptism. Very nice kaysa ng mga learning sessions namo. Then that Friday, katong Holy Friday, nagmeeting pa mi dito sa taas with all the young people ma-confirm na. Then kami pod nga 5 ka-adults. Nag-meeting mi dito, then gipahibaw mi unsa among buhaton, what to do and what to bring. Unya unsa pay mahitabo pa gyud, another activity to be undergone by all of us, no, confirmants. Ug niingon dito sila nga naarabay exam. Ha? Nay exam?
Wala, di na ba kayo may maayo sa Bible? Unsaon man ni basig mapildi pa mi ani sa mga young people ani. Grabe ko ka-anxious kayo ba? Even though I'm a retired teacher, pero namurid po ko. Wala, uy, di ka to maulawan ani, char. Dito, but then, God is really good. Pagka Saturday morning, the following day, Saturday morning, so dito namin kay magkuan pa man na paglilain pag yun nga session namo. We have that exams. Yes, ang exams. True or false? Test 1, true or false? 20 items. 20 items to, no? Then, ang test 2, matching type. Which ako man ang naagian sa teacher ako. Tapos mabsusan. Okay, so, ay, wala din AC type. Wala din AC type. May tatong AC type. Okay, dali ra. Agoy, pero you know what? What happened? Joker kami nga mga adults during the exams. Tinabangay mi. It was a collaborative effort. Grabe mi ka mga diskarte sa kinabuhi. Among gihibuhatanan para lang ma-perfect mi. Kaya, that is why, gahapon, before the confirmation, the baptism, ang gi-announce ni Pastor Mero, uy, ang result sa exam sa mga adults, exemplary. Wow, kuyaw kayo, no? Okay, so, ha? Oh, dili nito ato? Oh, apin akong ato to. Dinuoy, ingon po si Pastor Raido to. Basta mao to. Basta, very nice kaistanan ang experience. Although, kanang maghatag yun kag time for the learning sessions, pero nga sa hiduol na, bibo naman ni, enjoy naman mi ani. Then, after ana, pagka 2 p.m., before 2 p.m., anhiday mi diri sa taas, sa church, kay para ready to go for the venue. Very nice kay ang venue. Fitting kaayo for the confirmation and baptism. No, grabe ang aura. Ma-feel, you can really feel and see nga naagit ang Ginoo during that time, during that very wonderful and memorable church event, baptism and confirmation of new members of UCCP Evangelical Church. Grabe good, no? That's why I told Mary Joy, pamangkin ako. I told her, Joy, kitingin yung swimming pool, dili lang ni gigamit siguro sa Ginoo for family consumption, family use, but for the church itself, no? Diri gigamit para diri magbaptism, magconfirmation. Oh, it's a great achievement on the part of the family of Joy. So atong palakpakan otro si Joy. Then, kuan di ay, nakalimut. During the ISUS, nakalimut ko. Sige lang ha. Okay, saan naman yung senior, bitaw loading usay ng senior. Okay, so during the ISA exam, after the exam, niabot ni IC Sister Nelly Batitang, and she shared to us words of God. O nag-open po me. That's really good, no? Kada bitang maka-open up ka, unsay naa sa imong heart and mind. Nice guys tanan. And there, si Sister Nelly nagkuan po, instill in our minds nga salvation is not by works. Salvation should be by faith, not by works, because salvation is a free gift of God. Muna ang among na-realize po na ko nga, it is stated in Ephesians 2:8, nga maukit na, nga for by grace, you are saved through faith and not by works. Salvation is a free gift of God. Muna ang akong na-realize na pagkanindot ba di ay no? Kini di ay masave ta by faith alone, we can be saved already. So daghang salamat Ginoo. And then during pagyod sa actual nga baptism, no, and confirmation, pagkahapsay kaayo, well arranged, systematic, nice kayo tanan, no, walay samok, pagka-nice kayo. And then I am really happy to see our 3 pastors, church pastors, the pillars of this church, nga naagid sila nagsuporta kadto nga event. Si Pastor Noel Villalba, Pastor Carmelito
Mero, and Pastor Rosalino Taglukop. And of course, the elders, naagyod sila. And the young people na asab. Grabe ato nga support ba? Very nice kayo. Mao nabitay ko nga, kanais ba day ani nga church? This beautiful experience, I will never forget the entire history of my life. Mao gyud to ang isa ka butang nga maka-instill sa akong life nga I never regretted. Wa gyud ko magbasol nga ni appeal ko atong very nice, wonderful, memorable experience that I have with the UCCP Butuan City Evangelical Church, no? Okay, thank you so much. Thank you so much. God is really good, and God will continue to bless our church kay nagasunod man gyud ta sa iyang mga pulong. And I would like to end my testimony with this statement. Ako, ang among advokasya ni Kapitan Don de Rivero, ang among very dynamic and supportive barangay captain, Honorable Don de Rivero, sa among advocacy, ang usa ka barangay sama sa Barangay Obrero, ang usa ka asosasyon sama sa akong Malipayon SCABC, Senior Citizens Association, Obrero Chapter. And I would like to add, kay kinigyot ang pinaka-importante, ang usa ka simbahan sama sa Butuan City UCCP Evangelical Church nga mainampuon kini malampuson og makusganon. Daghang salamat and good morning once again. Nining hugna akong agdahon akong mga kauban na pastor sa pag-bless pinaagi sa pagpataas sa ilang mga kamot, ang mga elders samtang kita magaampo sa pagtugyan niining atong mga bag-ong regular members sa simbahan. Elders, Mita, elders. Magampo ta, mga ginikanan, inyo ipandong inyong mga kamot sa inyong mga anak. Labing balaan nga Dios, gidayeg ikaw namo sa imong pagtawag kanamo aron mahimong nimong mga alagad ug katawhan ug sa pagtigom kanamo ngadto sa lawas ni Kristo. Salamat niini nga mga magtutuo nga magaliho kami kauban kanila sa pag-alagad sa panginahanglan sa uban. Imatuod kanamo ang gahom sa imong pakigsaad aron kami magkinabuhi diha sa imong espiritu nga magasimba kanimo, maghinigugmaay sa matag usa aron kami makabaton sa hiniusang paghuna-huna ni Hesukristo, diin ang dungog ug himaya anaa kaniya uban kanimo ug sa Espiritu Santo, usa ka Dios sa kahangturan. Amen. Karon ang deklarasyon sa ngalan sa Ginoong Hesukristo o pinaagi sa otoridad nga gisangon kanamo, ingon nga mga pastor niining lokal nga iglesia sa UCCP Butuan City Evangelical Church. Among gideklarar nga kining mga bag-ong nakumpirmahan o mga nagbunyagan karon mga regular na nga mga membro niini nga iglesia. Atong palakpakan. Congratulations. Pwede na mabalik sa lingkuranan. Atong lamanohon sila, atong pabalikon na sa lingkuranan. Manindog kitang tanan alang sa atong closing hymn, I serve a risen Savior.
pray. We thank you, dear God, for you are always faithful. You have been faithful since the day on the cross and before. Until today, you have given us hope of salvation by faith in Jesus Christ and by your grace alone. Thank you, Lord, for this kindness, this goodness, this faithfulness in your heart that you have given us, unworthy of salvation, to be forgiven all our sins and to be received as children of God and to be renewed by the Spirit. Thank you, Lord, for Easter Sunday. Thank you for dying on the cross for us. May this turn us around. May this make us commit ourselves to you and your commandments, to your glory, and for the good things, the commandments you have given us. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen. Is